一緒ってことか。それなら大歓迎だ。許す気ワンワンワン。ビガパンク。Pinamagatan na Sinister Schemes, The Operation to Escape Egghead ang episode 1102 at nagsimula ito sa scene na lumilipad si Kuma at papunta siya sa Egghead Island kasi naramdaman niya na nasa panganib nga itong si Bonnie. Nalipat na agad sa CP0 na nakatapak si Kako kay Sentomaru. Sabi nga niya, nahanga ako sa'yo dahil nagampanan mo ang pagiging bodyguard kay Dr. Vegapunk. Reply naman ni Lucci na di na magbabagong resulta kahit anong gawin niya. Dahil tinraidor niya tayo. Binigyan tayo ng maraming problema ni Dr. Vegapunk. Tapusin na agad natin ang misyon na ito. Sabi ng Navy na maghintay lang tayo hanggang sa makarating sila, sabi ni Stussy. Bakit di nila ito sineseryoso? Panagantay tayo ay tiyak na makakatakbo siya, sabi naman ni Lucci. 悠長な話だな。待ってたら逃げられるぞ。 Mapunta naman tayo sa Labo Face. Sinabi ni Dr. Vegapunk na nakita nyo naman na ako ang pakay nila. 見ての通りじゃ。奴らの狙いはこの私。 Kapag sobrang talino mo talaga, lahat ng tao ay galit sa'yo. Ano? Totoo ba talaga na gusto ka nila patayin? Ikaw ang pinakamatalino sa buong mundo, di ba? Pag pinatay ka nila, kawalan yun ng government, sabi naman ni Nami. Siguro ito ang gusto ng pinakamataas sa government na mangyari. Nag-imbento ako na makakapag-benefit sa government. Inobasyon sa navigation technology sa paggamit ng Sea Prism Stones. Nag-modify ako ng mga animals na maging cyborg na hayop. At higit pa doon, ang pag-aaral sa mga devil fruits at pag-aplika ng mga resulta nito. Naimbento ko ang pacifista na ginagamit bilang armas sa gera. At di mawawala sa mga naimbento ko ang mga seraphims. Marami pa akong napatunayan, di lang yan. Magugustuhan ba nila na pumanig ako sa inyo na pinakamatalino sa buong mundo? Nag-reply nga si Nami, sa bagay, tama ka. Maiirita ako at ipapapatay kita. Wala naman akong balak maghimagsikan, pero naniniwala sila na gagawin ko yon. At yung grupo nyo ay pinamumunuan ng isang Emperor of the Sea or Yonko ay pumunta sa island na ito. At sa tingin ko, tadhana ito. Na-excite si Usopp at sinabi na magiging bagong crew member ka ba namin? Na-excite nga din si Frankie at sinabi na welcome ka. Tignan mo yung General Frankie pati na din si Sunny. Medyo alangan nga si Nami sa gusto nila Usopp at Frankie. Dahil pag naging member siya ng Straw Hats ay tatargetin sila ng CP0. Sumang-ayon na naman si Lokong Sanji kay Nami. Sabi naman ni Robin, totoo na risky nga ito. Pero hinostage nila ang Sunny. So wala tayong magagawa kundi sundin si Dr. Vegapunk. Gusto nyo ba talaga na isama siya sa paglayag natin? Reply naman ni Nami, naniniwala ako sa inyo. Galingan nyo, Queza, sabi ni Vegapunk. しっかりやってくれさ。 Hoy, kung ganun, ba't di mo patanggalin tong mga nasa paa namin, si Raulo? Mabalik naman tayo sa grupo nila Luffy na nakita ng ibang robots ang kalagayan ni Atlas. Naghahanda na nga sila na i-repair as soon as possible itong si Atlas. Nagpapasalamat sila sa paghatid kay Atlas. Kami nang bahala sa iba. Tinanong ni Bonnie yung robots kung nasaan si Vegapunk. Alam kong nandito siya. Sabihin mo sa akin. Pinakalma naman ni Jinbei si Bonnie. 教えろ。おい、よさんか。少し落ち着け。 Bumalik na nga si Luffy sa normal at nabighani siya sa lab ni Vegapunk. Galit na galit pa nga din si Bonnie kay Vegapunk at pagbabayarin siya sa lahat ng ginawa niya. Mahinugot si Bonnie na bakal at for sure, yun ang gagamitin niya kay Vegapunk. Tinanong ni Chopper si Bonnie kung saan siya pupunta. Galit nga na sinabi ni Bonnie na kung ang sagot ni Vegapunk sa pagbalik sa dati ng tatay ko ay yung mga insekto kanina, ay wala na akong ibang choice kundi patayin siya. Tumakbo nga si Bonnie para kitain si Vegapunk pero pinipigilan siya nila Chopper, Jinbei at Luffy. Mabalik naman tayo sa CP0 na nakontrol na nila ang Seraphims kasi wala nang malay si Sentomaru. Pinutumba na ni Lucci si Atlas pero may natitira pang 6 at kasama na doon ang totoong Vegapunk. Totoo pero yung system defense nila ay dapat di minamaliit. Di ko hahayaan kahit na isang langgam ang makaalis sa isla na ito. Sirain nyo na lahat ng barko at harangan lahat ng pwede nilang matakasan. Huwag yung hayaan na makatakas sila. Napunta naman ang scene sa Redport na nasa foot ng Red Line. Maayos na namumuhay lahat ng residente doon. Pero makikita si Kuma na padating na. At habang nasa ere siya, binangga niya itong bato na may tatak na world government. Nagulat nga ang lahat ng residente. Sa sobrang tibay nito, ay di kinaya ni Kuma at bumagsak siya. Napatanong ang isang residente kung anong nalaglag sa itaas at nakita nila si Kuma na duguan. Ano? Saan siya nanggaling?
Narinig ko lang na tumakas siya sa Land of the Gods, pero bakit siya andito? Siya ang malakas na alipin ng mga Celestial Dragon. Siya ay si Kuma. Bakit siya andito? Bigla kang gumalaw si Kuma at pinilit niyang tumayo. Sabay biglang nagtakbuhan ng lahat. Tila ba nawawalan ng kontrol si Kuma sa sarili niya. Pero nababalik niya ito. May nag-report nga sa buong island na nakita si Kuma sa isla na ito. Lahat ng Navy pumunta agad kayo sa lugar kung asan siya. Lahat ng residente umalis kayo kung asaan malapit si Kuma. Delikado na. Nawala na sa kanya ang pagiging tao at isa siyang alipin ng mga Celestial Dragon. Yung pagka-program sa kanya ngayon ay di pa natin alam. Kaya sobrang delikado ngayon ni Kuma. Umalis kayo ngayon din. Break time muna. Bago natin pagpatuloy, may onting papagana lang ako na AMV sa inyo. 何 Finish ちゃんも一緒ってことか I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Mabalik naman tayo sa CP0 na sinabi ni Kaku, malapit na natin maharangan lahat ng pwede nilang matakasan. Ngayon, imposible na sila makatakas sa isla na ito. Ang kailangan na lang natin gawin ay patayin si Vegapunk. Ngayon, paano natin siya papalabasin, sabi ni Lucci. Mahirap sirain ang Frontier Dome. Pupuntahan mo ba talaga sila? Di mo papakinggan yung sinabi ng Navy sa atin, ha, Lucci? Sumabat nga si Lucci at sabi na di ko pa din tanggap na isang Emperor of the Sea, si Straw Hat Luffy. 麦わらを四皇と認めていない Mabalik nga tayo kila Vegapunk at nandun lahat ng satellites. Nagsalita nga si Shaka, sinabi niya na lahat sila ay hinarangan na ang route na kung saan pwede tayo makatakas. Sana nakatakas na tayo bago pa sila makarating dito nung una pa lang. Subalit ang Vega Force 1 ay kaya lang niyang lumipad sa loob ng islang ito. Panatilihin tayo dito at patayin sa loob. Effective yung ginawa nilang strategy. Sumabat nga si Lilith. Ha? Okay yan. Pag-iinganti natin si Atlas, di ba? Woo! Nai-excite ako. Reply naman ni Pythagoras, sa tingin ko walang may kaya na makaakyat dito. Di natin kailangan na lumabas at kalabanin sila. Nagalit nga si Lilith at sinabi na ano? Sinasabi mo ba na hayaan na lang natin sila at hintayin ang kamatayan natin? Huminahon kayo, sabi naman ni Vegapunk. Ang pinaka-priority natin ngayon ay tumakas. Pero bago tayo makatakas, di natin maiiwasan na kalabanan sila. Tama si Stella. Kailangan natin lumaban. Ba't di na lang natin sila atakihin? Reply naman ni Shaka, kapag wala kang plano sa pag-atake, ay wag natin gawin. Ha? Ano problema mo, Shaka? Sabi ni Lilith, ano mali sa paglaban sa mga taong papatay na tayo? Reply ni Shaka, na ang pakay natin ay di lumaban pabalik, kundi ang makaalis dito si Stella. Ha? Di natin magagawa yon kung di natin sila papatumbahin. Tayo ang satellite niya. Kailangan natin siguraduhin na safe siya kahit na ikamatay pa natin. Yun ang prioridad natin. Hindi namin nahayaan na magwala ka doon sa kanila. Lagi ka na lang mabait no? Di talaga kita gusto. 相変わらずいいこぶりやがって嫌いだぜお前 Walang problema sa akin kung di mo ko gusto. Napunta naman ang scene kay Sanji na kinusap niya sarili niya. At sabi na bakit wala pa dito sila Luffy. So ngayon, ano na ang mangyayari? Magkakaroon ba ng panibagong gera, sabi ni Usopp? Pwede yan mangyari. Kahit na wala tayong intensyon na makipaglaban, sa huli ay depende pa din yun sa kanila kung ano man ang gawin nila. Kahit na makaalis nga tayo sa isla na ito, susundan pa din nila tayo. May naisip nga na naman na idea itong si Edison, pero wala daw siyang oras or mga tao para gawin ito. Kahit nga tulo ng pusa ay okay na sa kanya. Labis pa nga din nag-aalala si Vegapunk kay Sentomaru, kasi mas pinili niya ang pumanig sa kanya kaysa sa Navy. 戦闘マン私についてくれたばかりに Natataranta na nga lahat sa nangyayari. Nagulat si Edison at Pythagoras sa ginawa ni Vegapunk na hingi pa din ng hingi ng tulong na makatakas siya sa isla. At maririnig nga doon sa transponder snail ang isang babae na nag-reply kay Vegapunk. もちろんです命令を待っていました Ano sa tingin nyo? Sino kaya yun? Tuwan-tuwa nga si Vegapunk sa reply sa kanya ng babae. Kung nagawan nila ng paraan ang CP0, ay madali na lang tayo makakatakas. Nagpaplano na nga ang lahat ng satellites para makatakas. At nagkita na nga ulit ang grupo nila Sanji at Vegapunk. Ready na nga umalis si Vegapunk sa island. Saglit lang.
Pito kami na kailangan makapunta doon. Na-excite nga si Frankie at Usopp nung narinig yun. Pero si Nami ay matigas pa din at tila ba na ayaw pa din niya i-welcome si Vegapunk. Nung narinig naman ni Sanji yun ay kala mo seryoso na. Pero na-excite siya dahil nakakasama niya si Lilith at sinabi niya na welcome ka Lilith 111. それなら大歓迎だリリースチワンワンワン Galit na galit nga si Bonnie kay Vegapunk at namumula ang mata niya dahil sa ginawa sa kanya kanina sa pag-atake sa kanya ng mga insekto na kinamumuhian niya. Pinipigilan pa din siya ni Chopper at sinabi na yung galit niya kay Vegapunk ay naging malala dahil sa mga insekto na umatake sa kanya. Hoy, pinangako ko na paalisin ko siya sa isla na ito. Kaya wag mo siyang bugbugin, Bonnie, sabi ni Luffy. Bigla nga may nag-alarm at napahinto silang dalawa. Makikita nga doon na dine-activate na ang defense system ng Lava Face. Kahit na ang mga satellites ay di alam kung sino ang gumawa nun. Ngayon ay makakaakyat na ang mga kalaban sa atin. Pina-check nga ni Lilith ang control room kung may nagko-control pero walang tao doon. Nagtaka nga ang CP0 sa nangyari. Posible nga daw na trap ito, sabi ni Lucci. Kung totoo man, pagkakataon pa din natin to, reply ni Kaku. Di ko pa rin tataka na parang fishy yung nangyayari. Di natin malalaman kung patibong ba to or hindi kung di natin titignan, sabi ni Kaku. Pupunta ako dun ngayon. Sundan nyo ko. At umalis lang nga si Kaku para tignan ito. Pero sinundan pa din siya ni Lucci at Stussy. Di ba sabi ko sa inyo di tayo inatake? Hindi siya patibong. Sa panganib yung buhay mo. Pero nawala na yung swerte mo ngayon, Vegapunk. Nakita nga ni Stussy si Sunny. Kaya pala di natin nakita yung barko kanina. Sirain na natin to ngayon. At makikita nga na parating na ang backup nila. At andun si Admiral Kizaru. Oh! So ang Straw Hats ay kumampi kay Vegapunk. 麦わらの一味がベガパンクの味方を E na makakaalis sila ng madali pero di nila inaasahan na parating na tayo doon. Ipadala na ang lahat ng pwedeng barko sa Egghead. Ano sa tingin nyo mga kotaku? Makakatakas ba ang Straw Hats bago makarating sila Kizaru or hindi? At sa tingin nyo ba may nag-traitor sa satellites dahil na-deactivate ang defense system ng Lava Face? Shoutout nga pala kay Sergio Lim ng Dipolog City, Tala Alvarez ng Malolo City, Ulysses Rivera ng Calbayog City, Violeta Fernandez, Iligan City, Walter Aquino ng Ormoc City. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, paki-like, share, subscribe at huwag kalimutan i-hit yung bell button para lagi kayong updated sa mga susunod na contents. Paano mga kaotaku? Sa susunod na lang uli ha. Peace out!